Ipinasya ng National Telecommunications Commission o NTC na magtakda ng minimum speed sa internet para sa broadband connection sa bansa. Ito ang napagkasunduan ng NTC at malalaking kumpanya ng telekomunikasyon sa isinagawang public consultation ngayong hapon kaugnay ng mga reklamo sa napakabagal na internet sa bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Locson. Mon, good evening. Magandang gabi, Attorney Reg. Kanina nga ipinatawag ng NTC itong malalaking telecommunication industry upang humarap sa isang pagdinig at public consultation. Ito ay upang makapagtakda ang NTC ng tamang bilis ng internet na ipinagkakaloob ng mga telecommunication industry. Maraming reklamo na tatanggap ng NTC mula sa publiko hinggil sa napakabagal na internet speed, gayong libo-libong piso kada buwan ang nagagastos ng isang subscriber para lamang makagamit ng internet. Sa pinakahuling datos mula sa ASEAN DNA, lumalabas na ang may pinakamabagal na internet sa buong Southeast Asia ay ang Pilipinas na may 3.6 megabits per second lamang. Sinusundan ito ng Laos na may 4 Mbps, pangatlo ang Indonesia na may 4.1 Mbps at pang-apat ang Myanmar at Brunei na may 4.9 Mbps. Ang Singapore naman ang may pinakamabilis na internet speed sa Southeast Asia na may 61 Mbps. Thailand ang pumapangalawa na may 17.7, pangatlo ang Vietnam na may 13.1, at pang-apat ang Cambodia na may 5.7. Panglima naman ang Malaysia na may 5.5. May tatlong paraan pa makakonect sa internet. Ito yung sa pamamagitan ng broadband, DSL at yung mobile data. Ang DSL at broadband ay kadalasang ginagamit sa bahay at opisina, habang ang mobile data plan ay para sa mga smartphone. Bagamat inituring na social media capital of the world ang Pilipinas, nakakapagtaka na ito ang may pinakamabagal na internet sa Southeast Asia. Lumalabas rin sa ginawang pag-aaral ng ASEAN DNA na ang mga Pilipino ang may pinakamahal na binabayaran sa Southeast Asia upang makagamit ng internet. Sa 6 Mbps na internet speed, nasa mahigit 2,000 piso na ang binabayaran sa isang kilalang internet provider. Kumpara sa Singapore na may pinakamabilis na internet sa Southeast Asia na may $23 o mahigit 1,000 pesos lamang. Sinusulong naman ng NTC ang isang batas na maging basic service ang broadband upang ma-regulate ito ng pamahalaan. Ayon sa NTC, hindi nila ma-regulate ang broadband dahil itinuturing ito bilang isang value-added service lamang sa ilalim ng Public Telecommunication Policy Act of 1995. Kapag regulated na ng NTC ang broadband, maaari na itong magtakda ng tamang bilis ng internet, gayon rin ang presyo nito na hindi na kailangan dumaan sa anumang pagdinig, Attorney Reg. Mon, bakit nga ba napakabagal ng ating internet? Nasagot ba yan ng mga major telecommunications network? In fairness naman sa kanila, nasagot nila kanina yon. Ang tinuturong dahilan is yung infrastructure. Merong mga cell sites na hindi tayo makapagtayo ng cell sites agad dahil kailangan pang ipaalam dun sa barangay, kailangan pang ipaalam sa LGU. Yung ibang cell sites naman, binobomba naman ng mga NPA pag hindi nakapagbigay ng revolutionary tax. Kaya talagang ang problema natin is yung sa infrastructure projects. Kaya bang mapabilis? Kaya yan, Attorney Reg. Siyempre, mga kailangan lang ng sapat na batas at yung iba pang mga polisiya para makapagtayo tayo ng mas mararaming mga infrastructures para mas mabilis yung ating internet. May commitment bang bibilisan nila? Sa ngayon, ang inaasahan nila is yung batas na ipapasa, pero mukhang malabo pang mangyari yan ngayong taon. Maybe next year at sa mga darating pang mga taon. Sana sa lifetime naman natin, Mon, no? Oo nga, abutan. Maraming salamat, Mon Locson, para sa ulat na yan.